Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, muli tayo nagbabalik sa Banal na Misa para magpuri at magpasalamat sa Diyos. Dahil nananatili siyang tapat, nananatili siyang mabuti sa atin, nananatili siyang nagmamahal sa atin. Minsan o madalas, naghahanap tayo ng swerte sa ating buhay. Gusto natin ng jackpot. Pero mga kapatid, hindi naman talaga swerte ang kailangan natin. Ang kailangan lang natin ay ang grasya ng Diyos. At ang pinakamalaking pagkakamali na ginagawa natin araw-araw ay binabaliwala natin ang kanyang pagpapala na mismong nasa harapan na natin, na mismong nasa atin na ang kanyang grasya. Ito ay dahil sa pag-aasam natin ng ibang bagay. Gusto natin mas maraming pera, gusto natin ng mas maraming kapangyarihan, gusto natin ng mas maraming lakas. Pero kapatid, nakakaligtaan natin, nasa atin na ang pinakamahalagang bagay dito sa mundo, ang Espiritu ng Diyos. Nagpapasalamat tayo dahil araw-araw, bawat linggo, binibigay niya ang kanyang banal na katawan at dugo. Isang milagro ito na nangyayari sa ating buhay. Kaya naman, para minsan pa makita tayong karapat-dapat makatanggap sa Kanya, para muli tayong lumakas, para maramdaman natin muli ang tuwa at kapayapaan sa ating puso. Pagsisihan natin mga pagkakataon na hindi ang Diyos ang ating hinanap. Pagsisihan natin ang mga pagkakataon na kung saan naghanap tayo ng tuwa sa ating mga kasalanan kaysa sa hanapin natin ang tuwa sa buhay natin sa Diyos. Kaya naman sabihin natin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo,
Anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa akin, ikaw lang amang manal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kung hindi ikaw. Hindi may darangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo mapapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw. Mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, ang Panginooy nagpakita kay Solomon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo. Wika sa kaniya. Sumagot si Solomon, Panginoong aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagaman ako'y bata pa't walang karanasan. Pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki? Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon, kaya't sinabi sa kaniya, Yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Kaya ako'y nangangakong susundin ang kautusan. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Sa akin ay mahabag ka, at ako'y mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahay nasa iyong pautusan. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Mahigit pa kaysa ginto pag-ibig ko sa iyong aral. Mahigit pa kaysa gintong binuli at dinalisay. Kaya iyang tuntunin mo ang siya kong sinusunod, pagkat ako'y namumuhi sa anumang gawang buktot.
Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo. Iya'y aking iingat at susundin ng buong puso. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Pagbasa mula sa sulot ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinatawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikakabubuti. Sapagkat sa mula't mula pa'y alam ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak at sa gayon, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya noong una pa ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay Kanya ring ipinawalang sala, at ang Kanyang mga pinawalang sala ay Kanya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga panahon na iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan muli. Sa laking tuwa, siya'y humayo at pinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pangpang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit tinapon ang mga walang kwenta. Gayon din naman ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal. At ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Doon mananangis sila at manggagalait ang kanilang ngipin. Naunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. At sumagot sila, opo. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambayanan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. Pakisabihan nyo naman po mga katabi nyo, God is good. Sobra-sobra. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Meron pong isang kwento tungkol po sa isang pari. Isang araw siya po ay naglalakad sa daan. Pero sa bandang may kalayuan, may nakita po siyang isang pulubi na naglalakad din. Pero itong pulubi, kakaiba ang kanyang paglalakad. Patika-tika siya. Parang pilay. Naawa po ang pari, nilapitan po niya yung pulubi. Pero paglapit ng pari, napansin niya, isa lang po yung sapatos na sinusuot nung pulubi. Yun pala yung dahilan bakit pag naglalakad siya, hindi pantay, patika-tika, parang pilay. Kaya tinanong po ng pari yung pulubi, anong nangyari? Bakit isa lang yung sapatos na suot mo? Sumagot po yung pulubi. Sabi, Father, ang totoo po niyan, habang nagbabasura po ako, nakita ko lang itong sapatos na ito. Iisa lang po. Dahil maganda po, sayang naman, sinuot ko po. Nagdadasal nga po ako, sana makita ko yung kaparis niya eh. Tignan niyo po mga kapatid, bakit nahihirapan yung tao sa paglalakad? Hindi dahil kulang siya, kundi dahil may natagpuan siya na hindi naman para sa kanya. Mag-ingat po tayo kasi hindi naman lahat ng ating nakikita ay para sa atin. Amen? Hindi naman lahat ng natatagpuan mo ay para sa'yo. Amen? Hindi kaya yan ang dahilan. Bakit pagod na pagod ka? Bakit hirap na hirap ka? Bakit hindi ka umaasenso? Hindi umaangat ang buhay mo? Bakit hindi ka umuusad? Dahil meron kang hawak na hindi mo naman dapat hawakan. Amen? Tandaan nyo, hindi naman lahat ng relasyon ay para sa'yo. Hindi lahat ng oportunidad ay galing sa Diyos. Ang demonyo, nagbibigay din niya ng kayamanan. Amen? Hindi naman lahat ng gusto mo nakakabuti sa'yo. Hindi naman lahat ng kumikinang ay ginto. Minsan yung kumikinang, peke, binubudol ka, ini-scam ka. Amen? At hindi naman lahat ng maganda, biyaya. Ito po ang paalaala sa atin ng ating ebanghelyo ngayon. Dapat lang nating hanapin, hawakan ang mga tunay na mahalaga. Mayroon pong 3 larawan na binigay ang ating Panginoong Hesukristo sa atin para pareho po tungkol sa paghahanap at sa pag-iingat ng ating nahanap. Una, ang kayamanang nakabaon sa bukid. May taong nakatagpo daw po ng kayamanan na hindi niya inaasahan. Parang sa buhay po natin, no? Minsan dumarating ang Diyos, ang kanyang blessing, sa paraang hindi natin inaasahan. May nanliligaw sa'yo, hindi mo naman talaga siya gusto. Nakulitan ka, sinagot mo. Siya pa pala ang magmamahal sa'yo ng husto. Nagkasakit ka ng grabe. Pero dahil dyan sa sakit mo, yan pala ang magpapalalim, magpapatibay ng pananampalataya mo. May trabaho ka na ayaw mo. Yan pala ang magpapayaman sa'yo. Minsan, ang mga hindi natin inaasahan, dun pala natin matatagpuan ang pinakamalaking biyaya galing sa Diyos. Amen? Pero ang pangalawang larawan, ang mamahaling perlas na nakita daw noong nangangalakal. Iba naman po ito. Hindi po aksidente na nahanap ng negosyante yung perlas. Sinadya niya, pinag-aralan niya, pinaghirapan niyang makita yung perlas na napakahalaga. Kaya nga po, ano ang turo ng ating Panginoong Hesukristo? Seek and you shall find. Hanapin mo at makikita mo. Bakit ba pagdating po sa ating mga cellphone, kapag low bat na, agad tayong naghahanap ng charger? Di po ba? Pero kapag malungkot ka, patuloy ka pa rin nagtatrabaho. Hindi mo hinahanap ang Diyos na magpapalakas ng loob mo? Hindi po ba?
Kung may problema ka, maghanap ka lang ng solusyon. Huwag ka magreklamo. Marami kasi sa atin, may problema na. Iniiyakan lang ang problema. Hindi mo talaga masasagot ang problema mo kung hindi ka naghahanap ng solusyon. Di po ba? Kung hindi ka maghahanap ng doktor o ng gamot, hindi ka naman talaga gagaling sa iyong sakit. Kahit na magmukmuk ka dyan sa iyong silid, kailangan mo pumunta sa hospital, kailangan mo magpa-check up para gumaling ka. Di po ba? Kung hindi ka maghahanap ng oras para sa pamilya mo, huwag kang magugulat kung pagdating ng araw, wala ding oras ang pamilya mo para sa'yo. Amen? Mga kapatid, tandaan niyo po, ang hinahanap natatagpuan kahit na matagal. Hanapin mo! Mahahanap mo yan! Amen? Pero kung hindi ka talaga naghahanap, kahit na mag-wish ka, kahit na magdasal ka, hindi mo talaga mahahanap. Hindi po ba? Common sense lang yan eh. Kung hindi mo hahanapin, hindi mo matatagpuan. Kaya kung gusto mong makatagpo ng biyaya, yan ang hanapin mo araw-araw. Huwag kang magsasawa. Amen? Pangatlo pong larawan, ang lambat na naghihiwalay sa mabuti at sa masama. Pinakita po dito na hindi naman lahat ng natatagpuan natin ay mahalaga. Ibig sabihin, lahat ng nakikita mo, kailangan mong suriin, kilatisin. Yan ba ay mabuti? Yan ba ay kapaki-pakinabang? Mga kapatid, hindi lahat ng nahuhuli ay iniingatan. Meron tayo dapat isantabi. Meron din dapat tayong itapon. Ganito rin po sa ating buhay. Hindi naman lahat ng mga pumapasok sa isip mo, dapat paniwalaan mo. Hindi po ba? Hindi naman lahat ng pumapasok sa puso mo, dapat tanggapin mo. Hindi naman lahat ng dumarating na pagkakataon, dapat sunggaban mo. Ang taong marunong sa buhay, sa iyong taong marunong maghanap ng mabuti. Kailangan marunong kang mamili at bumitaw. Amen? Kung mapapansin niyo po, mga kapatid, ang tatlong larawan na ito na pinaliwanag sa atin ng Panginoon sa Ebanghelyo ay parang tatlo pong hakbang patungo sa pagpapala ng Diyos. Hindi po sapat na umasa ka lang, hindi sapat na mangarap ka lang, hindi sapat na magdasal ka lang. Kailangan mong kumilos. Kailangan mong gumalaw para pagpalain ka. Dahil isipin niyo po, hindi naman gagalaw ang bangka kung hindi mo ito tinulak. Amen? Hindi po sisibol ang binhi kung hindi mo yan tinanim. Hindi naman mabubuksan ng pintuan kung hindi mo yan itutulak. Amen? At ano po ang tatlong hakbang na ito para tayo ay pagpalain pa ng Panginoon? Una, tandaan niyo, hanapin mo lang ang tunay na mahalaga. Only try to find what is truly important in life. Hindi ko po alam kung nakakita na kayo ng tagak. Alam niyo po yung mga tagak, yung puting ibon, minsan nasa bukid, minsan nasa mga fish pond. Pansinin niyo po yung mga tagak. Minsan, isang oras po yan nakatayo dun sa tubig. Halos po hindi gumagalaw. Pero sa iba, parang akala nila wala pong ginagawa yung ibon. Pero ang totoo, kaya hindi po siya gumagalaw, naghahanap siya ng tamang isda na kakainin. Hindi naman po sumusugod yung ibon sa bawat galaw ng tubig. Hindi po siya nagmamadali. Hindi po niya pinagdidiskitahan yung mga maliliit na isda. Nagpapasensya siya, nagtsatsaga siyang naghihintay dahil ang mas gusto niya yung mas malaking isda. Napakaganda po, isipin niyo ito, na yung ibon, mas mahalaga sa kanya yung malaking isda kasi kung bawat maliliit na isda ang kanyang kinakain, mapapagod lang siya at hindi siya mabubusog. Kapatid, maganda pong pag-aralan natin yan na hindi naman lahat dapat hinahabol mo.
Amen? Hindi naman lahat ng oportunidad dapat pinagbibigyan mo. Hindi naman lahat dapat binibigyan mo ng pansin. Bakit? Kasi ang buhay natin maiksi lang. Amen? Kakaunti lang ang lakas mo. Kaya huwag mong uubusin ang buhay mo sa mga maliliit na bagay na wala naman talagang tunay na halaga. Hayaan mo na yung mga petty arguments, yung mga inggit, chismisan, sinasabing kasiraan ng ibang tao tungkol sa'yo. Hayaan mo mga bagay na yan, lilipas din yan. Amen? Ang hanapin mo talaga yung mga malalaking isda sa buhay. Ano yan? Ang Diyos, ang kabanalan, ang pamilya, ang pagmamahal, ang misyon. Dahil sa mahalagang bagay lang, dun tayo nagkakaroon ng tuwa, ng lakas, at ng kapayapaan. Amen? Pangalawa po, kapag natagpuan mo na yung tunay na mahalaga, ibigay mo ang lahat. Bigay mo todo. Yan po yung ginawa nung nangangalakal, hindi po ba? Binenta niya ang lahat ng kanyang ari-arian para makuha niya yung napakahalagang perlas. Hindi ko po alam kung kakilala niyo po isa sa mga pinakasikat, pinakamagaling na football, soccer player sa buong mundo. Ang pangalan po niya ay si Lionel Messi. Napakarami po nagsasabi na kahit na magaling kasi siya, tamad daw po na soccer player itong si Messi. Ang ginawa nga daw po ng mga analysts, pinag-aaralan po nila yung laro niya. Buong laro, minsan, tayo-tayo lang siya. Lakad-lakad lang daw po siya. Meron pong isang laro na 80% ng oras, nandun lang po siya, nakatayo, nakatingin. Hindi po siya kasama ng mga ibang player na pag nakita na nila yung bola, tatakbo sila, makikipag-away, makikipagsuntukan, nakikipag-agawan. Ito pong si Messi, lakad-lakad lang po. Chill, relax na relax. Tingin dito, tingin doon, parang walang ginagawa. Minsan daw po, yung mga coach nila, galit na galit sa kanya, naiinis sa kanya kasi bakit parang wala siyang ginagawa. Pero pinag-aralan nila ng mabuti yung ginagawa niya. At naunawaan nila ano ba yung teknik niya, ano ba yung sikreto niya. Hindi po talaga siya tamad, matalino siya. Kasi habang yung iba po nakikipag-agawan, nakikipag-away dun sa bola, ito pong si Messi gumagawa ng plano. Paano niya makukuha yung bola sa pinakamabilis na panahon? Paano niya maipapasok ito sa goal? At tinignan po nila ito. Nakita po nila nung pong World Cup, isa pong contest na soccer, 200 times. Nagtingin-tingin daw po, nag-aaral si Messi. At nung nakakita daw po siya ng pagkakataon, dun po, buong lakas, napakabilis, kinuha niya yung bola at sinipa niya, nakapag-goal siya. Mga kapatid, marami sa atin nabibigo. Bakit? Kasi takbo na tayo ng takbo. Hindi po ba? Pero hindi natin alam saan tayo papunta. Hindi po ba? Busy tayo, pagod tayo, nai-stress tayo. Pero tanungin mong sarili mo, saan mo ba talaga inuubos ang lakas mo? Tunay bang mahalaga yung pinagbubuhusan mo ng iyong lakas, ng iyong panahon? Hindi po ba minsan nakakatawa tayo? Kasi binubuhos mo buong lakas mo sa trabaho. Pero pagka-uwi mo, wala ka ng lakas sa pamilya mo. Hindi po ba? Bakit po? Pagdating sa iyong mga kaibigan, galante ka, all out ka, naglilibre ka, kahit na mangutang ka, basta't mapasaya mo lang sila. Hindi po ba? Pero pagdating sa pamilya mo, kapag humihingi na sila ng pera sa'yo, ano po reaction nyo? Nakasimangot ka, pinagbibisita mo sila, ang damot-damot mo. Hindi po ba? Bakit pagdating sa mga taong hindi natin kakilala, ang bait-bait natin? Hindi po ba? Ang sweet-sweet natin sa iba, ang galang-galang natin sa iba. Pero bakit pagdating sa asawa mo? Bakit pagdating sa mga anak mo? Pagdating sa mga kapatid mo, ang sakit mong magsalita, wala kang respeto, nagbubugnot ka, pinagbibisitan mo sila. Minsan, inuubos natin ang oras natin sa social media. Pero pagdating sa pagsisimba, agad naiinip tayo. Hindi po ba? Buti pa sa social media, buti pa sa TikTok, sa YouTube, sa TV. Kahit na maghapon ka na nanonood,
okay lang sa'yo. Pero pag nagsisimba ka, 1 minute pa lang nag-umpisa yung pare, tinutulugan mo na. Di po ba? O tignan niyo yung mga katabi niyo. Baka natutulog na. Gising pa ba? Buhay pa ba? Marami po sa atin may panahon para magnegosyo. Pero minsan, wala nang panahon para ingatan ang kanilang sarili. Pagkatapos nagtataka ka pa, bakit nagkasakit ka? Hindi po ba? Hindi balancing iyong oras. Minsan, bumibili pa tayo ng mga walang kwentang bagay para ma-impress lang natin ang mga tao na hindi naman natin talaga kakilala. Mga kapatid, maganda pong itanong ito sa ating mga sarili. Saan ko ba binibigay ang buong lakas ko? Because time is gold. Hindi po ba? Invest mo ng mabuti ang iyong oras dun sa talagang merong balik sa'yo, dun sa tunay na mahalagang magtatagal. Kung magbibigay ka rin naman ng oras, ng panahon, ng lakas mo, piliin mo yung nagbibigay sa'yo ng buhay. Amen? Piliin mo yung nagbibigay sa'yo na nagtatagal na tuwa at saya. Amen? Pangatlo po, at kahuli-hulihan. Huwag mong ipagpapalit ang mahalaga sa walang kwenta. Hindi po sapat na makatagpo tayo ng kayamanan. Hindi po sapat na bigay mo lahat ng lakas mo para dito. Ang kailangan din nating gawin, bantayan mo, ingatan mo, pagyamanin mo yung tunay na mahalaga. Dahil marami pong bagay dito sa mundo na nakawin ng atensyon mo. Maraming bagay dito sa mundo na nakawin ng kapayapaan mo, ang pananampalataya mo. Tandaan niyo po ito, mga kapatid. Sa bawat pag-oo mo na sinasabi, may hindi kang sinasabi sa iba. When you say yes to one thing, you automatically say no to something else. Kaya ang pag-oo mo sa bisyo, pag hindi mo sa kapayapaan mo. Ang pag-oo mo sa katakawan ay pag hindi mo sa kalusugan. Ang pag-oo mo sa katamaran ay pag hindi mo sa iyong mga pangarap. Ang pag-oo mo sa kasalanan ay pag hindi mo sa kabanalan. Kung pipili ka na rin lang, piliin mo yung makakabuti sa'yo. Piliin mo yung nakakabuti talaga sa iyong kaluluwa. Meron pong isang ginang na pumunta po dito sa parokya kahapon lamang. May malubha pong sakit ito pong misis. Naka-face mask po siya dahil meron daw po siyang bukol sa kanyang lalamunan. Hirap na hirap po siyang magsalita. Napansin ko po, meron po nakasaksak na tubo sa kanya. Naka-NGT po siya. At pinagdasal ko po siya. Nag-pray over po ako sa kanya. Pero pagkatapos po ng panalangin, may inabot po siya sa aking cellphone. Sabi po ng mga anak niya sa akin, Father, hindi po siya makapagsalita. Kaya sinulat na lang po niya yung gusto niyang sabihin sa iyo. At binasa ko po yung mensahe. Sabi po nitong misis, doon sa sulat niya sa cellphone, kinakwento niya, meron daw pong manghuhula. Hinulaan siya. At sabi daw po ng manghuhula, maghihirap daw po siya sa buhay. Mababaon daw po siya sa utang. Magkakasakit daw po siya sa lalamunan, sa kanyang tiyan. Magiging pasaway daw po yung kanyang mga anak. At dun sa dulo po ng kanyang message, nagtatanong siya sa akin, sabi, Father, totoo po kaya ito? Ano pong gagawin ko? Bakit po kaya parang nangyayari na sa akin yung hula? At tinignan ko po siya, sinabi ko po sa kanya, Nanay, alam niyo po ba kung bakit mas nakihirapan kayo ngayon? Hindi lang po dahil may sakit kayo. Kung hindi araw-araw, sinulat niyo pa dyan sa cellphone, nilalagay niyo sa isip niyo yung mga sinabi ng manghuhula. Imbis na panghawakan niyo po yung mga pangako ng Diyos, hinahawakan niyo pa rin yung salita ng takot. Imbis na ang mga pangako ng Diyos, ang ulit-ulitin niyo, tandaan niyo, inuulit-ulit niyo yung sumpa ng tao. Kaya ang unang payo ko po sa inyo, sabi ko po doon sa misis, doon sa may sakit, burahin niyo na po yan, yung message na yan. Kalimutan niyo yan, ngayon na ngayon din, erase niyo yan. At ito po, dapat ang gawin niyo. Imbis na yung sumpang yan, yung hula na yan ang isipin nyo, araw-araw, isulat nyo sa cellphone nyo. 3 bagay
na gusto niyong pasalamatan sa Diyos. Yan yung balikan niyo. Yung mga pagpapala, yung mga biyaya na pinagkakaloob ng Diyos sa inyo. Dapat yan ang pinupuno niyo sa inyong isip, sa inyong puso. Hindi ang takot, kung hindi ang inyong pananampalataya sa Diyos. Dahil ano ang nakasulat sa mabuting balita? Kung meron kang maliit na pananampalataya, walang imposible. Sabihin mo sa bundok, aalis yan. Sabihin mo sa mga puno, yan ay gagalaw. With just that little faith, plant it in your mind, plant it in your heart. Yun yung mas mahalaga panghawakan niyo. Mga kapatid, piliin niyo yung mas mabuti. Yan ang ipasok niyo sa inyong buhay. Amen? Kasi tandaan niyo po, ano man ang pinapasok niyo sa inyong puso, yan ang tumutubo. Kung anong iniingatan mo sa iyong loob, yan ang maghuhubog sa iyong buhay. Whatever you keep in your heart forms your life. Kaya kung may iingatan ka din, ingatan mo ng mabuti ang pananampalataya mo. Kung meron kang iingatan, ingatan mo ang salita ng Diyos. Ingatan mo ang tunay na kayamanan, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi mawala man ang lahat sa iyo, puwera lang ang Diyos. Mabangkrak ka man, iwanan ka man ng iba, magkasakit ka man, kung si Kristo pa rin ang hawak mo. Kung si Jesus pa rin ang may hawak sa iyo, ikaw ay pupunuin niya ng pagpapala na umaapaw. May nawala man sa iyo, ibabalik niya yan. Sobra-sobra pa. Amen? Kaya magdasal po tayo sa banal na misang ito. Hari nawa, ingatan natin ang ating mga sarili. Unang-una, tandaan niyo po, hindi lahat ng natatagpuan mo ay para sa iyo. Hanapin mo lang ang tunay na mahalaga. Bigay mo ang buong lakas mo para dito at huwag mong ipagpapalit ang mahalaga sa walang kwenta. Kung gagawin natin ang mga hakbang na ito, tayo ay pagpapalain ng Diyos. Siksik, liglig, umaapaw. Ngayon, hanggang sa magpa sa walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo, pahayag po natin ang ating pananampalataya. Ating sabihin, sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, lubos tayong minamahal ng Diyos, kaya't binigay niya ang kanyang anak para sa atin. Nagtitiwala sa kanyang pag-ibig, idulog natin sa kanya ang ating mga panalangin at sambitin natin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami para sa Santo Papa, mga obispo at mga pari. Naway lagi nilang matagpuan kay Jesus ang tunay na kayamanan ng kanilang buhay at maglingkod ng may pagpakumbaba, katapatan, pagkakapatiran at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga naglilingkod sa pamahalaan, naway itaguyod nila ang ikabubuti ng lahat at maglingkod ng may katapatan at isantabi ang pansariling ambisyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating parokya, naway pakitunguhan natin ang isa't isa
ng may pagtitiyaga at paggalang, at iwasan ang pagpuna o paghatol sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Maawaing Ama, binigay mo sa amin ang iyong anak bilang pinakadakilang kayamanan, ang perlas na may natatanging halaga. Dinggin mo ang aming mga panalangin at palawigin ang aming pag-ibig sa iyo araw-araw, upang tapat naming masundan ang iyong anak at aming kapatid na si Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo ring nagmula, at ngayon aming inihahanda sa iyong dambana, upang sa aming ginanap na pagdiriwang, ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at mapagbanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan, at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo pinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan. Nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis,
sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal. Si Santa Ana at si San Joaquin na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa bukso ang yadya
Hiniling namin kami at sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas sa aming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Inanyayahan ko po kayong lumuhod para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin ang mga pangalan ng mga kapatid nating may sakit o may karamdaman sa ating Panginoong Hesukristo. Hilingin natin ang mabilis silang kagalingan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aliwin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa namang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa
upang huwag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala nang iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na muka ni Jesus. Kaawaan mo kami. Tumayo po tayo, manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin ang banal na pakikinabang, ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Pagkaloob mong itong magdulot ng pag-unlad sa pinamana niya sa aming paglilikas. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po sa ating mga followers nang galing sa malalayong lugar, lalong-lalo na po sa Maynila, sa Bulacan, Angat. Maraming salamat po sa inyong pagdating, pakikisalo sa ating online mass ngayong araw. Palakpakan po natin ang bawat isa dito. Thank you very much po. Huwag niyo pong kalimutan ang mabuting balita na minsan ang Diyos ang hahanap sa iyo. Ang pagpapala ay mapapasayo sa oras, sa lugar na hindi mo inaasahan. Meron ka ng tinanggap na pagpapala, bendisyon at grasya. Minsan ang kailangan lang natin ay buksan ng ating mga isip, ang ating mga mata, ang ating puso para makita natin ito. At naway hanapin lang natin ang tunay na mahalaga. Maiksi lang ang buhay, kakaunti lang ang ating lakas. Huwag mo itong sasayangin sa mga pansamantalang lumilipas na hindi naman magbibigay sa iyo ng tuwa, hindi magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Kapag nakita mo na ang pinakamahalaga, bigay todo mo na. Pero pag nakuha mo na, huwag mo nang papakawalan, huwag mo nang itong pagpapalit sa iba. Lalong-lalo na sa mga walang kakwenta-kwenta. Maganda pong suriin ang ating mga puso. Ano yung mga bagay na hinahawakan ko ngayon na akala ko tunay na mahalaga? Baka meron akong hawak-hawak, meron akong dinadala na pabigat lang sa akin. Baka meron akong hindi mabitawan na hindi naman talaga nakakatulong sa akin, lalong-lalo na sa aking kaluluwa. Isang magandang tanong dyan ay, kapag nawala ka na ba, yang hawak mong yan ay maipapamana mo ba sa iyong mga pamilya? Maipagmamalaki ba nila yung mga iniwan mo sa kanila? Meron po akong kakilala, isang matanda, dinala ko doon sa bahay niya. Pagkadami-dami po niyang koleksyon, mga plato, mga kutsara. Sabi ko, wow, ganda po, no? Iba po yung design. Alam niyo, sabi niya, Father, bodega na itong aking bahay, basura na lang yan. Minsan, kung kailan pagtanda natin, dun pa lang nating marirealize yun. Ang dami natin mga inipon na hindi naman natin madadala sa susunod na buhay. Hindi po ba? Yung hawakan mo, yung pangalagaan mo, yung pagyamanin mo, yung maipagmamalaki mo na maipapamana mo sa iyong mga minamahal. Yung hawakan mo, yung ingatan mo, yung maipagmamalaki mo din sa Diyos pag nagkita na kayo pagdating ng panahon. What is that very important thing that you can leave behind to your family? Yan po ang pagmunihan nyo ngayong araw. Kasi kung talagang tunay na mahalaga yan, anong epekto sa'yo? Magiging mas masaya ka, magiging mas masigla ka, magiging mas payapa ka araw-araw. Amen? Pinagdarasal ko po, naway ang hanapin nyo, yung tunay na mahalaga na pagpapala ng Diyos, na pinapangarap din ng Panginoon na mapa sa iyo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. ang ating misa ay natapos na. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.